Nako, eto na mga karibin natin. Gulat sila, kumanta na, lagot na, nagsalita na Martires sa Boeing Windang dito. Nako, BBM walang kawala, Guanzon, aba. Yan po mga kababayan ang ating aalamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kababayan, eto. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito sa social media. At unahin na nga po natin to, si President Bongbong Marcos Jr. Nako po, sabi niya po dito sa kanyang pahayag, okay? Wala tayong problema. I am back to my regular exercise. I've been back to my regular routine. I am watching my health. Okay? Making sure that I am always ready to do the work. Ayan mga kababayan. Buti pa. Opo. Buti pa si President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya, wala tayong problema. Buti pa siya, walang problema mga kababayan. No? Pero po tayong mga ordinaryong Pilipino, mga karabin natin, wala. Sub-sub tayo sa kakatrabaho. Pero ano? Sapat lang po mga kababayan na makasurvive. Sa bawat araw. Bakit? Sa sobrang mahal na mga bilihin. Ito pa itong langis ngayon, no, na nagpapamahal ng ating mga serbisyo at bilihin sa Pilipinas. So what I'm trying to point out dito, buti pa ang presidente mga kababayan, walang problema, no? Wala raw siyang problema. Okay? So ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, si Congressman Kiko Barsaga nag-comment. Sabi po dito ni Congressman Kiko Barsaga, syempre, wala kang problema. Paano naman yung problema ng mga jeepney driver? Wala pa rin plano. Totoo. Anong nangyari, no? Wala pa rin po silang plano. Pero kanina may nakita kong post. Mamaya papakita po natin nagplaplano na pa pala sila. Nagpaplano na sila mga kababayan. Okay? Ang tagal na ng crisis, no? Medyo matagal na po yung crisis pero ngayon pa lang po sila magpaplano. Okay, sabi po dito ni Kenneth, AI, green screen, throwback, aba, AI ba? I think hindi naman AI. Totoo yan, totoo. Okay? Sabi po, photo during the time while is still alive. Ayon po kay Boyet. Ayan lang. Nagkamali lang, mga kababayan, nagkamali lang po sila ng ipinalabas na video file, no? Yung nagmi-meeting sila in really, pati si President Bongbong Marcos Jr. nayari sila. Di ba? Hindi ba kayo mga bangag? Ang issue is to prove that the president is alive and kicking, no? Tapos yung ipapalabas nyong video, yung buhay pa sa Enrile, talagang magagalit at magkokomento ng hindi maganda ang taong bayan, di ba? Sabi po dito ni Violeto, to be sure that we are not fooled, make a live video. Hanggang ngayon, ayaw pa rin lang maniwala. Pero nag-meeting na po sila okay? Sabi po dito ni Michael Manalo, importante ang clarity sa ganitong mga issues. Under the law, public office, public trust, and providing clear, verifiable information about the chief executive's fitness to lead, no, is part of that accountability. So, mapapa-question ka rin dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. that sinasabi niya wala na siyang problema. Pero si Clear Castro kahapon naglabas ng pahayag. Sabi niya namamayat ang Pangulo at suffering maximum pain, no? Hindi natin alam kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo, no? Si President Bongbong Marcos ba? O itong si Clear Castro, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At ito po yung sinasabi ko mga kababayan na nag-meeting na po sila. Ayan nag-meeting po sila dito. Pero ang problema nga lang mga kababayan, mukhang di ba? Kailangan nyo naman magkaroon ng transparency, no?
Etong sinasabi kong kailangan nila magkaroon ng transparency sa ating lahat, no? Sabi po kasi dito sa balita, mga kababayan, no? Si Dave Gomez po yung acting PCO secretary, no, mga kababayan. Sabi niya po dito, nilinaw kung bakit naka-blur ang picture. Ayan, na naka-flash sa screen yun, no, sa screen. Ito, yan. SOP sa aming mga photographer pag may naka-flash sa screen to blur. But in the interest of truthful reporting and to put the rest any malicious insinuation in this particular case, I gave the green light. Aba, mga pabida-bida rin itong si Dave Gomez. Teka lang. Di ba public information yan? And ang pinag-uusapan po nila dyan, mga kabayan, ang pinag-uusapan po nila dyan, yung excise tax. Ngayon, ang naisip ko kasi, mga kabayan, pwede mo namang i-blur if it is about national security. Kasi talagang kailangan mo talagang protektahan yun. National security ang nakataya eh. Pero ang tanong ko dito, mga kabayan, is the excise tax, no, threat to national security? Parang wala naman akong kahit anong isip ko, mga kabayan, hindi ko talaga magets kung threat ba sa national security yung tax na yan, mga kababayan, no? Bakit kailangan i-blur? Okay? Kasi nga, baka may tinatago kayo, di ba? May gagawin na naman ba kayong kalokohan? You have to be transparent. Ano ba itong gobyerno na ito? Ultimo title ng pinag-uusapan nila, bawal tayong title pa lang yan, tingnan nyo, title pa lang yung naka-flash, naka-blur na. Ay, nako. Kailan ba kayo sa bagay, from the very beginning of this administration, there is no such so-called transparency. Wala po silang transparency, mga kababayan. Okay, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, ni Normande Ardon, dapat naka-blur para hindi mabuking. Ayun na nga, diba? Para hindi mabuking. Ayan. Sabi po ni Jess Torres, how about Enrile's presence in the meeting? Dapat blinuran nyo yun, diba? Or binuran nyo na, inedit nyo sana yung ay nako. Dapat pagdating kay Enrile, no, bliner ninyo agad yung si Enrile, or kaya inedit nyo, dinelete nyo si Enrile. Ayan, tuloy yan. My guess, sabi po ni Christine, sabi po dito ni Christine, my guessing game, hide and seek. Aba, oo nga eh. May tinatago sila sa atin, mga kababayan. So, sabi po ni JJ Cor, the Throwback Republic. Yun na nga, no? Kasi ang pamilyang Marcos, this administration is really prone, no? Lahat na lang po ng inaanla, puro throwback. Ano bang meron? Buhay pa ba? I mean, still working pa ba? Live and kicking pa ba? Nagtatanong lang po, mga kababayan. Sabi po, ang cool pala ni Sarah, merong power of green light. Ayan na. Kasi nga, no, lahat sila mga powerful to eh. Mga feeling, no? Mga feeling powerful sila. Alright, eto, pasadahan na po natin yung video patungkol po dito kay Rimulya. Pasok. Eto po, gusto kong bigyan ng komentaryo, no? So, sabi ni Boying, I assure the general public na hindi natin gagawin yon. Ang alin? We will not weaponize this office for political purposes. So, yung pagiging ombudsman niya, yung ahensya, yung institusyon ng ombudsman, hindi gagamitin para kalabanin ng Duterte. Ang hirap naman pa. Ang alam mo, sa simula pa lang na umupo si Boying, no? Talagang napakahirap paniwalaan na sinasabi niya na hindi niya gagamitin yung opisina ng ombudsman to weaponize politically, O tingnan nyo, pag upo agad ni Boying, ano po ang ginawa niya, mga kababayan? Naalala niyo po ba kung ano pong ginawa niya? Kasi ako naalala ko pa rin, mga kababayan, sapagkat
yung kaalyado po nila na si dating gobernadora, no, Gwendolyn Garcia ng Cebu, ay mayroon pong kaso sa ombudsman, no? O, si Martires pa may kaso na yun eh, di ba? At tiwalang-tiwala ang taong bayan talagang magigilty itong si ano. Makakasuhan talaga itong si Gwendolyn Garcia, former governor, di ba? Nako po, nang umupo si Boying, binasura lahat ng kaso, reklamo laban po kay Gwendolyn Garcia, mga kababayan. So dyan pa lang, makikita mo na ang ombudsman ay na-weaponize politically by Boying Remulla. Not only the ombudsman, mga kababayan, even DOJ, no, na politika rin eh. Kaya wala sa katauhan mo, Boying, no? Ito real talk lang po tayo. Wala sa katauhan ni Boying, mga kababayan, ang hindi pinupolitika. With or without, no? Nasa opisina siya ng politika, political institution, ba? Kasi ang ombudsman is not a political institution, no? It is supposed to be the watchdog, no, ng gobyerno, no? At independent po, no? Independent po ang ombudsman. Hindi po siya nakadepende sa presidente, no? Kahit presidente, pwede mong tirahin dyan eh. Gaya ng ginawa ni Martires kay former President Duterte, no? Biruin nyo si Martires po itinalaga, no, in-appoint ni former President Duterte, pero anong ginawa ni pati yung administrasyon ni President Duterte, tinitira niya yung Martires. That is a good ombudsman. Pero tong si Boying is a bad, no, ombudsman. Nako. Kalabanan ng patungkol sa politika. Anong ginawa mo kay kay Villanueva? Dismiss na pala yung kaso, siniraan mo na sa publiko. Ganyan nga ginawa nyo kay Bantag eh. Diba? Ayun sinasabi ko sa inyo. Hindi pa napapatunayan ng korte, sinabi mo, guilty na. Ginawa niyo kung kani-kanino, pambihira kayo. PRRD ginawa niyong guilty, pinadala niyo ron. Hindi dumaan sa due process natin. Di ba? Sinong gusto mong imbestigahan yung confidential funds ni BP Sara? Habang talamak ang ghost projects, tapos sasabihin mo, hindi mo weaponized. Are you kidding us? Lintikan, puro panggagago itong ginagawa. Ginagawa niyo talagang bobo ang mga Pilipino? Nasira mo na imahe ni dismiss na pala. Tapos you don't have even the balls na mag-apologize. Ituturo mo pa kasalanan ni Villanueva kasi hindi niya pinost sa Facebook. Pambihira ng titing tong mga to. Kaya ito naman ang sabi nung dating ombudsman si Martires. Kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatan sirain ang kanilang future. Kasi sabi, secret daw eh. Secret yung decision. Hindi naman secret. Ipinasok yun sa journal. Hindi lang nagre-research itong bagong ombudsman. Para sa kanya kasi siguro, kailangan laging nagpapapreskon. So, the most preskon man na secretary, ito si Boying Remulla. Ganun ang gusto nyong style eh. Dapat ina-announce lahat. Hindi yung sistema kung ano yung ginagawa, ipinapasok sa journal. Bakit? Kasi nga, hindi dapat sinisiraan. Wala siyang karapatan. Yun nga, Martires, ang gusto ni Boying. Sirain mo si Villanueva. Ba't di mo kasi sinira? Pati ikaw iimbestigahan pa, Nakita niyo yung pagkakaiba nung former at saka nung bagong ombudsman? Nako, napakalaki po ng pagkakaiba, mga kababayan, ni Ombudsman Martires at ito pong si Boying Remulla. Napakalaki po ng pagkakaiba. No? Di hamak
Di hamak na mas matalino at mas matapang. Okay? At mas pogi pa. Itong si waray-waray yata ito eh, no? Si Ombudsman Martires ay isang waray po, no? Correct me if I'm wrong ha. Waray po ito eh. Matapang po ang waray mga kababayan, no? Pero nasa tama mga kababayan ha. Itong si Boying Rimulya, taga Cavite ito eh. Alam naman natin ang Cavite, mga traitor po yan eh. Diba? Based on history. Ang Cavite po ay may mga trahidor po dyan mga kababayan. Correct me if I'm wrong. Huwag nyo naman akong i-persona ng grata. I'm just telling the truth based on history, mga karibin natin. Okay? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito mga kababayan? Just comment down below. Ha? At doon pa pala sa mga taga Cavite, hindi naman lahat siguro ng taga Cavite ay trahidor. I'm not. Hindi ko kayo nilalahat, no? Pero mayroon talagang mga trahidor eh. Pero meron din namang mayroon mga matatapang. Oo, based on history. Matatapang rin talaga ang mga Caviteño. Yun nga lang, may mga trahidor na mga Caviteño, mga kababayan. Okay? Ayan. Just comment down below at syempre palike na rin po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.